that the problem may ask you. Okay? Inventory ending, cash remittance, pati po yung ending inventory, nabibigay na rin using this shortcut. Now, kung mas sanay ka sa traditional income statement, you may feel free to do that. Wala namang problema. Mako-compute mo pa rin naman yung mga elements like the net income, cost of goods sold, sales, walang problema. Again, if you have a better way of solving problems, you stick with it kung yan ang nakasanayan mo. Maliwanag po. But ito, I'll offer lang naman to kung sakali magustuhan mo. So okay na? Let's try to solve problem number 1, items 1, 2, and 3. Let's read muna ha. So may solution guide yan sa handout mo sa baba. Pupunuan natin ng amounts. Okay? So the Cat Manufacturing Company delivered 10 DVD players. So Cat Manufacturing Company is your consignor. Okay? Delivered to Keiko Cibico, the consignee. Isa pong advice sa consignment problem, minsan yung number of units, naka-words. O take note, 10. Baka hanapin mo, ilan yung kinonsign? Ilan? Nasaan? Diba? Tapos di ka mapakali, yun pala nakasulat, 10. T-E-N. Minsan ingatan wag masanay na puro figures. So winwords niya, T-E-N. This DVD player cost 3,000 each. Ang luma naman ng DVD player. Meron pa bang may DVD player ngayon? And are to be sold at 5,000 each. Ayan, selling price. Cat Manufacturing Company, the consignor paid the freight of 2,500. So shipment ko sa pre-2,500. Wala tayong pake sino nagbayad. Ang titignan natin kung Nortoni ba or Nito customer. So Nortoni yan dahil shipment sa consignee. So capitalizable yan ha. Now, ito na nangyari ang kwento. Si consignee raw nag-submit ng account sales na sinasabi natin kanina. At nagsole, ito na, bantayan, may sinoli raw na 1 unit. At nagpadala ng 21,900. Yung 21,900 na remittance daw ni consignee ay nagre-represent ng utang niya kay consignor. After deducting the following, ito po yung mga kinaltas niya dun sa selling price. Kaya siya nag-arrive ng 21,900. So siguro maganda siguro lista natin. Ito yung remittance, 21,900. Ano po yung mga kinaltas? Commission, na hindi natin alam, no? 20% siya basta. Advertising, 1,000. So, kinaltas din yung 1,000 na advertising. Ano pa? Delivery and installation na 600. And yung cartage na 500. Okay. So, ang tanong, magkano kaya yung sales natin? No? Yun yung curious tayo. Now, bago yan, let's set our sales, therefore, as X. Let your sales be X. Kung ayaw mo ng X mo, di Y. Sige. Let your sales be X. Tapos anong sabi? The commission daw is 20% ng sales. Can we do it as 0.20x? Maliwanag. Therefore, x minus 0.20x, 1,000, 600, 500, tapos ang net remittance, 21,900. Nakukuha, ano kaya yung amount ng sales na nung binawasan ng commission, advertising, delivery and installation, cartage, ang remittance na lang ni consignee ay 21,900. So tapusin yung nasa parenthesis please. Okay? And then ilipat mo kung anong dapat ilipat. So isimplify natin kasi lagi mo namang namimit na tong ganitong algebraic formula. So x minus 0.20x is equal to 21,900 plus magkano yung yung 1,600 tsaka 500. Magkano yan? Tama ba 2,1? So, yan yung total, 2,1. So, magiging siya, 0.80x is equal to, magkano yung 21,900 plus 2,1? 24K. Tama ba? And divide both sides by 0.80. O, di ba? Not new to you, no? So, 24,000 divided by 0.80, magkano po ang sales natin? Our sales would be, magkano to? Kanong sales niya? Tama ba 30,000 pesos. 30,000 yung sales. Tama ba? Sige nga, tingnan natin. 30,000 ang sales. Then, anong commission? 20% ng sales. So, magkano to? 6,000, tama? Less 6,000, less 1,000, less 600, less 500. 21,900 nga ba? Na-satisfy ba natin yung equation? Tama naman, no? 21,900. Tama ba? However, ang tanong, number of units sold. So, yung number of units sold, obvious naman, MS na MS to, kayang-kaya nyo. Yung sales nating 30K, i-divide mo lang sa selling price per unit, which is magkano nga per unit? 5K.
O magkano o ilan ang units na nabenta? Sagot, 6 units. That's your answer actually for number 1, Charlie. Nakuha? Nakuha ba? So algebra ang gagamitin mo pag mga ganyang may unknown variable. Okay? Okay ka pa? Okay ka pa? Okay ka pa ha? Now, allow me to offer you the shortcut solution that will help us answer numbers 2 and 3 without preparing separate formulas. Ito, mabilisan lang to, mako-compute mo lahat. Panoorin muna ha. Gumawa ka lang ng column ng sold, unsold, return, tsaka total. Okay? So, ilipat mo na lang yung camera ko bagka natatakpan yung total pero I tried na hindi. Ha? So, ngayon, ilang units yung sold? Sabi mo nga, 6. Ilan yung kinonsign? 10. May na-return? Yes, isa. So, ilan yung unsold? Yun muna yung ini-establish natin, the number of units per column. Kung 6 ang nabenta mo out of 10, isa ang nasoli mo sa consignor, therefore, ilan ang unsold? Tama ba 3? Tama? O, ngayon, ito na. Ilista mo lahat ng ginastos ng consignor, starting with the cost. Magkano ang cost ng inventory per unit? 3K. Anong gagawin? 3K times 6, magkano yan? 18,000 part ng cost of goods sold. O, di ba? 3K times 3 para sa unsold, 9K part ng ending inventory. Maliwanag. Nakukuha yung reason bakit natin ginanitong strategy para nasasabayan na natin lahat makompute. And then para sa return, 3K times 1, 3,000. Total, 30,000. Kahit nga hindi mo i-total, okay na yan eh. No? Maliwanag po. Okay? Pamamaya na tayo mag-usap anong gagawin sa return units. Now, let's go with the freight. Freight in, si consignor nagbayad. Magkano yan? 2,500. Can we allocate the 2,500 please? Paano gagawin natin? For the sold, let's do it 6/10. Part ng CGS. Tapos 3/10 para sa unsold, part ng ending inventory. Then sa return, 1/10. Ano 6/10 nito? Tama ba 1,500? 1,500 ang 6/10 ng 2,500. Part ng cost of goods sold. 3/10 ng 2,500, 750. Part ng cost of goods sold. 1/10, magkano to? 250. Tama ba? 250. Tama. O, hinto ko saglit. Tama, no? Now, makinig po maigi sa sasabihin ko na ito. Very crucial. Pakinggan maigi, ha? Anong sabi ko kanina? Any cost na nakapitalize sa returned units dapat maging part ng OPEX. So, anong gagawin? Ito po ang shortcut mo dyan. For the returned units, cancel mo na to. Huwag mo nang lagyan ng 1/10 si return. Ang gawin mo, yung sa sold, imbes na 6/10, let's make it 7/10 na. Para nandun na rin po nakapaloob as part ng gastos, yung para dun sa returned units. Okay lang, 7/10. So, 1,500 siya kanina. So, dapat magkano na siya? 2,500 times 7/10. Or obviously, 1,500 plus the 250 from the return. So, ilan to? 1,750. Tama ba? Tama? Nakita mo yung ginawa natin. Okay? Para mas mabilis. Now, makinig lang po maigi ha. Sa 1,750 na to, pakinggan maigi. Ito yung crucial. Sa 1,750 po, 1,500 lang dyan ang magiging part ng cost of goods sold. Maliwanag? The other 250, yung other 250 will become part of your OPEX. Please, wag nyo kalimutan yon ha. Hindi po 1,750 ang mapupunta sa CGS na freight, only the 1,500. The 250 ay OPEX. Maliwanag po? Sir, bakit kasi sinama mo pa doon? Kasi baka malimutan mong expense yun pag nilagay mo sa column ng return. Kaya isinabay na natin dito sa mga sold. But please remember the 6/10 CGS, 1/10 OPEX. Maliwanag? O, yan lang ang na-incur ni consignor. Proceed ka na kay consignee. Ano po yung mga na-incur? Number 1, commission. Magkano yon? 6K sa sold lang. Maliwanag? Advertising, need to customer yan, 1,000 sa sold lang din. Kuha. Delivery and installation, nasa example din natin yan. Bakit ka nagde-deliver? Kasi sa customer. Ba't ka nag-i-install? Kasi nabenta na. So, delivery and installation na 600 sa customer yan. So, expense yan sa sold lahat.
Eto, yung cartage. Capitalizable ba o expense? Capitalizable o expense? Cartage on consigned goods. Type C kung capitalizable, type E kung expense. Sige nga, expense ba yan or capitalizable? Sir, ang nagbayad si consignee. 'Di ba? Si consignee po yung nagbayad. Again, anong sabi natin? Hindi po determinant or factor kung sino nagbayad. Ang way mo to remember kung capitalizable or not sa na-incur. Na-incur siya on consigned goods. Therefore, capitalizable yan. Sir, kailan siya magiging expense? Kung ang sinabi ay cartage on sold goods or cartage on delivered units to customer, yon expense yon. Maliwanag. Sir, sini ang nag-abono kasama yan sa net remittance na ikakaltas niya. Kaya nga niya kinaltas inabonohan niya. Pero mananatili pa rin po yang capitalizable. Hindi po factor kung sino nagbayad. Ang factor dito, saan na-incur. Maliwanag? So, yung cartage on consigned goods na 500, allocate mo lang. Para sa unsold, 3/10. Sir, bakit? Part ng ending inventory. Capitalizable. Tama? So, 3/10. Okay lang ba? Kasi nagawa na natin kanina for the sold units, instead na 6/10, can we just have it 7/10 na? Okay lang. Pero be mindful na sa 7/10 na to, yung 1/10 nun ay galing sa returned units, part ng OPEX. 6/10 only forms part of your cost of goods sold. Maliwanag po. So anong 7/10 ng 500? Tama ba? This is 350. Tama? And the 3/10 is 150. Tama ba? Tama. Now, for the 350 po na cartage, yung 7/10 na yan, yung 6/10 lang po niya ng cost of goods sold, yung 1/10 OPEX. Pinauulit-ulit ko kasi baka mamaya tanungin ka ng problem, CGS patay ka. Hindi po part ng CGS yung 1/10 ng 500, which is the 50 peso. Maliwanag po Oy, sana clear yun I'll keep on repeating it kasi para hindi mo malimutan. Maliwanag. Okay? So ngayon, anong gagawin ko dito, sir? Ganito na ngayon ang gagawin mo dyan. I-total mo muna yung column ng sold. We will call that the cost and expense. Sir, bakit cost and expense? Alam mo bakit cost and expense? Kasi nasa loob ng listahan ng sold, lahat ng part ng CGS, pati ng OPEX. Kaya sama-sama na yan. Sama-sama na yan. So magkano yan lahat-lahat? Kano yan lahat-lahat? Tama ba? 27,700? That's the entire total of your CGS, OPEX, and so on. Sama-sama na. Maliwanag po. Maliwanag ba? Pareho? Tama kayo? 27,700. Anong gagawin dyan? Baba mo yung sales. Kano nga yung sales natin? 30,000 ayon sa number 1. Lamang ang sales, so net profit. Di may sagot ka na sa net profit. Di ba? Magkano? Magkano to? Tama ba 2,300? Di ba? Pero anong ginawa natin? Kumbaga hindi na natin breakdown between CGS tsaka OPEX, sama-sama na. Yan po sagot natin sa number 2. Number 3, ending inventory. Di total mo yung column ng unsold. So magkano to? 9,900. That's your answer for number 3, delta none of the above kasi 99. Nakuha? That's it for items 1, 2, and 3. Nakuha po? Nakuha ba? Pwede mo nang picturean, that's items 1, 2, and 3. And pa-heart rate kung okay na Pero kung kaya mo yung income statement, traditional way, go. Kung saan ka maligaya at mas bibilis mag-solve, kung mas sanay ka na ron, okay lang. Ito kasi, wala ka nang kailangan tignan kung OPEX ba o CGS Nililista mo na agad. Basta pag OPEX, recta sold column lang. Pag capitalizable, biyakin mo. Maliwanag. Now, ano lang reminder ko ulit, yung nagastos ng return, expense outright, part ng OPEX. So, kung tatanungin ka magkanong CGS, please, yung freight in na 1,750, hindi lahat CGS yon. Yung 6/10 lang. Kasi yung 1/10 sa return. Sa cartage on consigned goods, hindi po 350 ang part ng CGS. Yung 6/10 lang din. Maliwanag. Maliwanag ba? Okay na? Napicture na? Maliwanag ba? Napicture na? Now,
Sir, question lang, curious lang po ako. Ano po mangyayari dun sa returned units? Alam mo yung returned units, that is something that is no longer the concern of your consignment topic for a par 05. But just to give you a heads up, yung returned units, maraming pwedeng gawin dyan eh. Number one, sunugin. Grabe naman yun, no? Discard as a loss na or waste. Number two, pwede ring i-rework. I-rework ni Sir Dayag, tanggalin yung FHM, i-attach yung corporate liquidation para maging saleable uli. So mag incur ka ng rework cost. That rework will be covered by a PAR 15. Malapit na yon, di mo mamamalayan. So a PAR 15 yon, yung mga rework. Ano pa? Pwedeng i-discard na lang or ibenta sa local jobber or junk shop. But bottom line, inventory pa rin yan ni consignor. The question is inventory in the hands of the consignee. Wala na yan sa kamay niya. Maliwanag po. So yung returned units, maraming pwede mangyari sa kanya pero that is not our concern na anymore. Excuse me. Sir, bali po yung Nortony if return expense siya. Correct, that's what we emphasized earlier. Please ha, Nortony, capitalizable yan. But with respect to the returned units, it must be expense. Bakit? Kasi as if hindi siya nag-Nortony. Gets nyo ba? So parang hindi siya talaga nag-Nortony. So therefore, hindi deserve na makapitalize. Yun yung logic. Kasi parang bumalik lang din naman sa consignor. Pero ang real rationale nun is that could have been avoided, the returned units, kung chinek niya. Therefore, dahil improper planning sa POV ng consignor, he must bear the consequence of that returned unit. Yung original na gastos, i-expense niya. Okay na po, napicturean na. So that's items 1, 2, and 3. Allow me to drink water. Feeling ko nakakarma na ako today. Siyempre mahihain tayo. Ayoko ipakita ang pag-inom. Okay ka pa ba? ASMR. Naging beatbox no? Anyway, let's go with items 4 to 6, guys. Okay? Pinagbabawal na po ng DOH ang mukbang, ha? Pinaplano na nila ipagbawal, ha? Sir, question po sa consignment accounting, can I still use the 2015 edition? Siguro ang tanong niya ng AFAR, yes. There's no any change naman for consignment, pero sa franchise, no. The franchise in your 2015 edition, whatever textbook that is, ang assumption is hindi pa siya PFRS 15 kasi the 2015, siguro nung na-print yon, wala pa yung IFRS 15 nun. So, medyo obsolete siya on that matter for the franchise. Okay na? Yung items 4 to 6, this is not for solving. Ang i-highlight ko lang po yung number 5. Tingin lahat dito, guys. So, anong nangyari rito? Nagkaroon siya ng sales. Nabenta po niya ang 60%, 15 units na benta niya. So, ito yung sales niya. Then, binawas po niya yung mga abono niya. So, ito na lang sana yung i-remit niya sa consignor. However, ang kwento ganito, nag-cash advance siya ng 36K. So anong ginawa nila dito? Yung 36K dahil nabenta na yung 15 out of 100, anong ginawa? Ibabalik na sa consignee yung 15 out of 100 ng 36K which is 5.4. Kesa naman magkaliwaan pa sila, 5.1 na lang ang ipadadala ni consignee kay consignor. Maliwanag po, gusto ko lang ipakita yung cash advance. Nakita ba? So it's being returned in proportion to the number of units sold. Maliwanag. Sir, pwede ba yung 36K sosoli lahat agad, isa pa lang nabebenta, parang ang illogical niya, parang na-defeat yung purpose, feeling ko, na parang nagpa-withhold ka pa ng 36K, kung isa lang pala nabenta, sosoloy mo rin lahat pala. Di ba parang na-defeat yung purpose kasi nga ang intention ng cash advance is to protect the consignor. So kaya naman, medyo mas logical nga naman na yung isosoli niya ay in proportion to the unit sold. Kung sinabi ng problem na isosoli lahat, wala tayong magagawa. Tanggapin natin yung ganon. Though hindi siya logical in reality, no? Kaya ka nga nagpa-cash advance para maproteksyonan yung sarili mo. Imagine, isa lang yung nabenta pero sinoli mo lahat. 'Di ba?
isa pa lang nabebenta, sinoli mo lahat. Imagine that, no? But it may happen, no, sa problems na lahat isosoli agad. Sasabihin naman dapat, no? Pero ang illogical lang. Sana gets nyo ako, no? Ang illogical nun. Isa pa lang nabebenta, sinoli yung buong 36. Di sana di mo na pinawithhold in the first place. Sayang pa tayo ng ano, ng pagbibigayan ng pera eh. Babalik mo rin pala agad ng isa pa lang nabebenta eh, 'di ba? No. So sana gets 'yun na. So number 7 to 9 na tayo. So on June 1, ayan na naman ha, naka-words, 25 DVD pa rin. Spotify era na tayo, DVD pa rin. DVDs to be sold at an advertised price of 200 per item. Cost is 100. Consignor paid 75 to ship the merchandise. Commission is to be 25% of the sales price. Ito ha, during the month ha, two DVD were returned. Mapansin nyo ha, pati yung returned units, naka-words. On June 30, nag-remit daw si consignee after deducting the commission of 400. Ang tanong ng item 7, magkano raw remittance? Mag-isip tayo. 'Di ba ang computation ng net remittance, sales less gastos ni consignee. Tama? May ginastos ba siya rito? Wala namang advertising, wala namang kung ano, delivery, pero may commission. Tama? Na ibabawas sa sales para makompute ang net remittance. Ang pinapahanap ng problem sa'yo, net remittance, sayang. Hindi given yung sales eh. Kaya na sana nating malaman kasi 400 daw yung commission. Tama? Huwag kang mag-alala. Bakit? Pagka medyo dalawa ang nawawala, isipin mo maigi how the commission was computed. Ano nga yung commission rate? 25%. Ibig sabihin, there must have been a certain amount of sales that was multiplied by 25% in order for you to arrive at the 400. O di logic dictates 400 divided by 25%, magkano yung sales mo? Tama ba? 400 divided by 25, thank you, 1.6. O minus 400. Net remittance, 1.2. That's your answer for number 7, Charlie. 1.2. Kuha. So wag kabahan na kung nawawala yung sales. Madederive mo yan basta may commission amount tsaka commission rate. I-gross up mo lang. Sir, ilan po yung nabenta? O sige nga, check natin. Your sales is 1.6. Magkano selling price per unit nga po? 200. So ilang units ang sold? 8. Sir, bakit? Kasi kailangan natin siya para sa formula ng sold, unsold, return. Ilan nabenta? 8. Ilan ba kinonsign? Ilan ang kinonsign? 25. Ilan ang return? 2. Sabi ng problema. So ilan ang unsold or ending inventory? Pasuyo. Tama, correct. 15. O ganun ulit, dating gawi. Mga ginastos ni consignor. Let's start with the cost of inventory. Magkano per unit? 100. Please, wag na kayong mag-calculate ha. Kayang-kaya mo to. Maniwala ka sa sarili mo. Magkano mapupunta sa CGS? 800. Tama? 100 lang eh. So dadagdagan mo lang ng 2 eh. Unsold, part ng ending inventory, 1.5. Yung returned, 200. Kuha. Next, freight in. Ito, mag-calculate kayo rito ha. 75. Sa 75 na yan, yung 15 over 25, part ng ending inventory. For the sold, okay lang ba? Instead na 8 over 25, can we do 10 over 25? Para kasama na yung ma-expense related sa returned units. But take note po, yung 8 over 25 lang ng 75 ang part ng CGS. The other 2 over 25, please, huwag kalimutan, part po yan ng OPEX. So magkano to? 30, tama? So sa 30 pesos na to, hindi lahat yan CGS ha. Yung iba dyan, yung 2 over 25 ng 75 ay part ng OPEX. Now for the ending inventory, 15 over 25 ng 75, tama ba? 45. O, tapos wala nang na-incur si consignor. Consignee na tayo please. Commission, magkano? 600 sa sold lang yan. Di ko na tinototal pero ikaw kung gusto mo pwede naman. 25, 75, ayan. O, wala na. Wala nang ibang gastos si consignee. That's your total cost and expense. For the sold, please, magkano to? 1,230, tama ba? 1,230 less the sales that you've computed in item 7, the 1,6.
O, lamang ang sales. So, profit tayo magkano? 370. That's your answer for number 8, alpha. O, di ba? Mas mabilis. Nandito na kasi lahat. Ay, 400 lang pala yung commission. O nga pala, no? Ang galing ko talaga, no? Iba yung amount ko, pero nako-compute ng same amount, no? 400 lang. Ba't ako nag-600? 400. Ayan. Thanks, thanks. Oh, now, ending inventory. Oh, eto, nasa second column, 1545. That's your answer for number 9, Charlie, 1545. And that's it for item 7 to 9. Okay ka pa? Yung material right, pag-uusapan pa natin in details yan sa par 06. Huwag kang mag-alala. Kaya pa ba? Now, yung remaining problems, pang-practice mo naman yan. Pero ang pag-uusapan na lang natin, yung naging actual board question, hindi ko lang maalala anong batch. So, picturean mo na to, then sagutan natin yung naging actual board question. Ito lang, mabilis lang to. Okay? Okay na? Okay na po. Okay na ha? Ito po ay naging actual board question. Try mo nga sagutan. Sige nga ikaw, antayin kita. Kasi syempre, dahil actual board question to, I'll be giving you the opportunity to answer that. So in a way, pag tumama ka, big sabihin, in the event na in some reason, lumabas siya ulit, kunyari lang naman, tatama ka pala. Diba? Anong tanong? Magkano yung cost ng inventory ni consignor? Ano sagot niya? Siyempre sir, may sagot yung handout dapat di mo sinilip. Diba? Ang sagot, letter A daw. O let's see ha. So sisihok po tayo dito. Inventory ship on consignment to Ashe, o inyo yan. And even the freight paid by Sihok. So we are the consignor here. Rito, inventory received from FEN. Sino tayo? We are the consignee, hindi yan atin. Even the freight paid. Kaya tama kayo, number 16, alpha. Yung ibang problems ng consignment, paulit-ulit na lang naman itong concepts. So wala nang problema doon. Yun lang naman tatanda mo, yung returned units, okay ka na eh. Tatandaan mo lang din ang capitalizable, Norton eh. Nito customer, expense. Pag returned unit, i-expense mo yung kinapitalize mo, yun na. Tapos na ang consignment para sa'yo. Pwede mo nang picturean, that's item 16 if you want. And we're done with AFAR 05. So heads up lang habang nagpipicture yung iba, next meeting, ang pag-uusapan natin, continuation ng AFAR 06 tapos home office branch. Makakapag home office branch na po tayo by week 7. And then by week 7, continuation ng home office branch and then business com. Kasi kasama po sa pre-board nyo ang business com, ha? Oo. Sa ayaw mo man at sa ayaw. Ay, sa ayaw mo man at sa hindi, no? Kasama siya, okay? Week 8 topics. Ano to? Sir, pwede po pa-SS nung 4, 5, and 6? Kahit wag na. Yun din yung solution sa handout mo, pero ito, sige. Okay lang. Huwag kayong matakot sa pre-board. And by the way, sorry, kung nagkaka-quiz na kayo sa mga subjects, heads up lang for AFAR, magkakaroon din kayo ng quiz 1 pero after ng AFAR 06. So 01 to 06 ang quizzes. Ang quiz 1, ha? Siguro maaring after next meeting, no? Pwede na kasi patapos na natin ang 06. Okay? Hindi mo namamalayan, akala mo hindi na tayo umuusad. Patapos na tayo. O, APAR 6, APAR C, mga ilang items po, sir. Di ko alam kay Sir Dayag. No? Sir Dayag ang ano natin dyan. So, yan po, that ends APAR 05. Kayang-kaya mo yan. Ha? Ikaw pa ba? Okay? So, hanapin ko lang yung APAR 06. Tuloy-tuloy na natin, ha? Ilang minuto na lang naman ang kailangan natin, eh. Okay? Lagi na lang may pag-atake. Nasaan ba yung APAR 06? Ay magpakita. Lumabas ka APAR 06. So, ira-wrap up na natin yung lahat ng mga nakita mo at pinag-usapan from 04 pati 05. Welcome to APAR 06, the standard of revenue from contracts with customers. So, sana nakita mo na yung screen ko. Ito po ay yung buong standard na.
So ang intention natin dito, sir, kailangan ko pa bang basahin yung buong standard? Kung marami ka pang oras, why not? Pero kung wala ka ng oras, dito ka na mag-refer sa handout. And even sa discussion natin, kasi we will cover the entire standard based on our discussion. Maliwanag. Kung may time ka pa, pwede mo namang basahin. Pero ang suggestion ko siguro, magandang mabasa mo siya pag natapos na natin to. Kasi parang at least kapag binasa mo siya, mas mabilis kang makakabasa kasi habang binabasa mo siya, mapapasabi ka ng, yun pala yun. 'Di ba? Unlike kung unahin mo munang basahin nang wala ka munang discussion na na-cover, parang nag-aano sa'yo, nag-iiba yung language ng standard. Malalalim pa naman mag-English yan. So, but if you have time, but if you don't have anymore, okay lang. Walang problema, ha? Okay, matakot sa pre-board, kayo pa. Basta tandaan nyo lang, grades will never define us except pag mataas, ha? Pagka mababa, di ako yan. Pagka mataas, tayo yan. Yun ang mindset mo. Grades will never define us except pag mataas. Yun ang mindset palagi, ha? Let's go with a par 06. Ito po yung outline ng discussion natin. So yung 1 and 2, mabilis lang tayo dyan. Tapos agad yan. So yung number 1 is the core principle of revenue recognition. In other words, kailan magre-recognize ng revenue? Actually, napag-uusapan na natin yan ever since eh. Yung number 2, ano pong scope ng PFRS 15? Number 3, ito, dito tayo magtatagal, promise. Feeling ko nga mabibitin tayo rito, the 5-step model. So, yung pag-uusapan natin, the 5-step model. And then number 4, the presentation. I-revisit natin ulit yung mga commission income, cost of goods sold, sales, CIP versus progress billing, yung mga presentation sa FS. And then number 5, other revenue recognition issues. Ito, magtatagal din tayo rito. Nandyan yung mga right of return, warranties, yan, yung mga repurchase agreement na nakakalat po sa PFRS 15. May makikita ka ron na nasa gitna, nasa unahan, nasa appendices. So, ang ginawa natin sa handout mo, nakasummarize na sila sama-sama. Maliwanag para hindi ka na malito na bakit tumatalon-talon. So, pinag-iwa-iwalay na. So, sige, picture mo yung topic outline kung gusto mo din. Kahit dadaanan naman natin to isa-isa. So, heads up lang, dun tayo sa item 3 tsaka item 5, medyo magtatagal ng konti. Especially sa item 3, yung 5-step model. Kasi po, yung buong PFRS 15, dun po umaabot, umiikot yung buong topic ng PFRS 15 sa 5-step model. So, it's understandable talaga na siya yung longer portion ng discussion. Let's start with Roman numeral number 1. The core principle of revenue recognition ayon sa paragraph 2 ng standard natin, mag-recognize ka raw ng revenue sa period na kung kailan mo na-perform ang obligation mo. Halimbawa po, bumili ka ng ticket ng concert ni Taylor Swift. Nung 2022 pa, advance ka. Nauna ka na sa pila, bumili ka. Ang tanong, magiging revenue na ba ni Taylor Swift upon collection yung cash? Hindi po. Kailan magiging revenue ni Taylor Swift yon? When the performance obligation is satisfied. Nung nag-concert na siya. Maliwanag, ano pong performance obligation ni Taylor Swift? Mag-concert, alangan magluto, di ba nga? So yun po ang tandaan ninyo. Yung accounting period kung kailan i-recognize ang revenue ay kung kailan na-perform yung obligation. Maliwanag. Maliwanag ba, ha? So yun yung sana clear dito, ha? Halimbawa ako, lecturer nyo ako, nagturo ako. Kailan mayroon akong revenue? When the performance obligation is satisfied. Hindi po collection. Maliwanag. Okay, so pwede mo ng picturean, that's related to paragraph 2 of our PFRS 15. Iyan venerasyon, di ba? Ang performance obligation niya nung nakaraang mga buwan, di ba? Yung kakaway siya. So revenue na yung 500K na bayad sa kanya pag kumaway na siya. Sana all, di ba? Kumakaway lang, ganun na mangyayari. Kumaway ka lang, naging threshold ka ng ng PDIC bigla, lupit naman, no? So, yan po yung Roman numeral 1, okay na? Yun lang, tanda mo, accounting period kung kailan na-satisfy, that's it for Roman numeral 1. O, di ba? Let's go naman with Roman numeral 2, the scope of PFRS 15. Saan po applicable ang PFRS 15, guys? To all contracts with customers. Sir, lahat, syempre, except. So, ang PFRS 15 po, by the way, tandaan nyo rin pala yung title, ha? Kasi parang meron, di ko alam mo, board exam ba yun o quiz ko nung college, eh. Tinanong ako, ano title nung standard? Letter A, revenue. B, revenue from ano, puso mo. Letter C, from contracts with kanino? With mama mo, hindi, with customers. So, familiarize yourself lang. Ha? Now, again, ang PFRS 15, sakop po niya lahat ng contracts with customer except the following. Number 1, letter A, lease contract. Sir, may word na contract.
Bakit hindi covered ng PFRS 15? Kasi may sariling standard ang lease contract, PFRS 16. Parap nyo yan. Maliwanag? O letter B, insurance contract sir, bakit po siya hindi covered ng PFRS 15? May word din namang contract. May sariling standard. Palagay ko alam mo na reason no kung bakit sila exception kasi they have a specific standard that governs them. Maliwanag. So yun lang yung reason. Letter C, contract for the shares of stocks sir. Bumili po ako ng shares. Contracts pa rin naman yun bakit hindi po covered ng PFRS 15? May sariling standard na nag-govern sa kanya. And yung standard na mag-govern, tama ba? Yung standard na mag-govern will be dependent on the level of influence, tama? Pag little to no influence, that's PFRS 9. Pag joint control, joint arrangement yan, PFRS 11. Pag-uusapan natin yan, FR 13 yan. Separate, Conso FS, yan. Malapit na natin maging topic. Past 28, pag influence, associate, parap yun. So, self-explanatory, no? Basta may sariling standard, it will not be governed by PFRS 15. Okay ka pa? Ano tong letter D? Non-monetary exchange. Naalala nyo pa ba sa PPE yung ano? Yung license po ba parang leases? No, ano siya? The use of intellectual property. Sa leases kasi you are renting a movable or removable property that eventually will be returned to the owner. So yun yung leases, 'di ba? Sa license kasi, you don't have anything to return physically kasi the license is a virtual or alam mo yon, an intangible item. Maliwanag. So sa lease contract kasi meron kang may babalik physically. Doon naman sa license kasi once the contract ends, you are not allowed to use it anymore. So ganun lang siya kasimple. Now, etong letter D, yung non-monetary exchange, mabalik ako, bakit hindi siya covered ng PFRS 15? Naalala mo pa ba yung nung college ka? Kasi feeling ko sa parap wala pa kayo rito, no? Yung with commercial and without commercial substance, yung nagpalitan ng asset, yung dalawang company, tapos may cash involved pa nga. O yon kasi pa 16 magko-cover nun. So, pwede mo nang picturean, that is the scope of PFRS 15. All contracts with customer except yung may mga sariling standard. Maliwanag po. So, pwede mo nang picturean, part 3 akong okay na. Patawarin mo na yung handout na to. Puro theories talaga to. Puro daldalan. Kasi ito yung parang Bible nung APAR 0506, 0405. Okay na po. Now let's go with ito pa, continuation. Ang PFRS 15 po, naging effective noong January 1, 2018. So, di ko alam kung nasa ka ng mga panahon na yan, January 1, 2018, pero ang sure ako, may probinsyano pa rin yan, no? January 1, 2018, isa ako sa mga batch na inabutan yan. So, lahat ng mga nagtuturo noon, nangangapa pa anong gagawin kasi hindi pa clear ang PFRS 15 during the 2017 era. So, ito po yung mga ni-replace ng PFRS number 15. Okay, so anong gagawin namin dyan, sir? Okay? Ano pong gagawin namin dyan? Alam mo, i-familiarize mo yung sarili mo. Bakit? Baka kasi sa board exam, bigla kang tanungin, the following standards were replaced by PFRS 15 except. Di kung familiar ka dyan, alam mo na kung sino dun yung hindi na-replace. Diba? Just in case lang naman, though, I highly doubt it. That's too trivial, diba? Di naman na masyadong alam mo yun, value adding for you to memorize this. So, pero familiarize yourselves lang. Pero alam mo, magpasalamat tayo sa PFRS 15. Sir, bakit? Kasi kung hindi mo pa nababasa yung anim na yan, salamat po, PFRS 15. Dahil nabawasan backlog ko. 'Di ba? Ideally, you're supposed to read it as well yung mga yan because of PFRS 15, we replace all of this, wala ka ng backlog. Ako rin, nagpasalamat during that time kasi hindi ko naman nabasa yan lahat. 'Di ba? So at least, wala ka nang poproblemahin. Okay? Sir, enough na po ba mag-focus sa review materials ng APAR or need pa po mag-practice sa books? Well, it depends actually. Kasi entertain ko yung question na yun yung question na, sir, enough na ba yung materials ng APAR or need pa mag-practice? It depends actually on the level of of, ano ba yung tamang term? The level of confidence that you have. Kasi if you feel like you're already confident knowing the concepts behind, you don't even need to practice. Kung magpa-practice ka man, konti lang. Pero kung ikaw yung parang madali mo malimutan,
and you feel like mas maalala mo siya when you practice it more, pwede ka naman mag-practice. Ang advice ko lang po, pag nagpa-practice kayo ng mga problems, make it sure na yung sinosolve nyo, magkakaibang concepts. Hindi yung, halimbawa, nag-solve ka ng practice material na item 1, tapos item 2, same concept na iba lang yung given. Eh di niloloko mo sarili mo. Tatama ka ron. 'Di ba? Siyempre, kasosolve mo lang nung kapareho eh, di malamang yung kasunod tatama ka. 'Di ba? So, ang advice ko, you choose your materials wisely. Maliwanag. Hindi lahat ng materials na nakikita nyo ay kailangan i-solve. Tayo naman, yung handout naman natin, the reason bakit ang kakapal niyan, bukod sa maraming quotes, is para at least kahit papano, nandun na lahat. And marami ring exercises para makover rin iba't ibang scenarios. Okay? So, sa AFAR, ang tatandaan nyo lang, the procedures and then the concepts and then yung isa puso nyo. No, para matandaan nyo ang topic, isipin mo siya na paano pag ituturo mo siya sa kapatid mong maliit. 'Di ba? So, yun. Isipin mo paano mo ituturo sa kapatid mong maliit. Ayun, ma-absorb mo yan. Sir, bakit ang hirap po i-absorb ng PFRS 15 na to? Kasi hindi mo wini-welcome. The secret in in understanding or absorbing a topic is to make it you make yourself welcoming that topic. Wag mo agad pangunahan, ang hirap nito, lumayo ka sa akin, 'di ba? Wag. I-welcome mo with open arms. Tapos bigla mo na lang ma-absorb 'yan. Maniwala ka. Aralin mo lang ng aralin 'yan, no? Kakaaral mo biglang tumagos, no, de joke lang. So, maliwanag So, yun lang ang advice. Ewan ko kung nasagot ko ba yung tanong, pero I can say that the handouts in itself are enough to cover the concepts na need mong matutunan. So, there were some naman na they only use the FAR of RESA, then they were able to pass. But of course, we are open naman for you to use any materials that you feel na kailangan mo. Wala namang problema doon, 'di ba? Ang advice lang talaga is to manage your time. 'Di ba? Are you concerned ba with mastery over completion or completion over mastery? Kasi obviously at this point, you cannot hit them at the same time. Unless sobrang di ka na natutulog talaga, no? I mean, it's not impossible. Kaya pa rin naman. Kayo naman. Kayang-kaya mo 'yon. Pero at least you have to strike a way na alin ba doon ang pa-prioritize ko? 'Di ba? Iko-cover ko muna ba yung mga concepts or magso-solve ako na magso-solve. Okay? So, yun lang naman. Yun lang ang advice. So, saan po natin mako-cover yung installment sales? Ay, nabanggit ko na yan nung AFAR 04 pa lang na the installment sales is not part of the syllabus of your board exam. So, I don't know, no? Installment sales po, installment sales method is not covered in the syllabus of the board exam because it's no longer part of PFRS 15. Therefore, if not part of PFRS 15, hindi na po siya kasama. Actually, in the 2018-2019 board exams when they were asked, dun sa installment sales, binonus po yun. In the last board exam, I'm not sure, but it was the statement na wala na raw installment sales na question. So, pwede nyo na wag intindihin yung installment sales method na yan. Ha? Wag nyo na idagdag sa isipan nyo yan, yung mga GP rate. Wala na yan. Hindi na po yan kasama sa syllabus ng board exam mo. Maliwanag? Because the PFRS 15 did not include the installment sales method. Therefore, wala na siya. Ha? Ang nawala, installment sales method. Pero yung concept ng installment sales, nandito pa rin. Kasi pwede namang magbayad ang customer ng hulugan na. Di naman lahat ng customer maraming pera ha. So yung installment sale or yung installment na bayad, meron pa rin. Ang nawala yung method. Maliwanag. Okay? Set letter item number, matic bonus po yun. Huwag nyo nang problemahin. But, anong sabi ko? Sa pre-week lecture natin sa October, tagal pa yon. Babanlawan natin mula APAR 01 to 22. Babalikan natin ulit from simula. Kasi baka mamaya lang, pagtapos mo mag-lunch, limot mo na to eh. So, babalikan natin ulit. Grabe naman siya. Babalikan natin ulit. At pag-uusapan din natin doon yung installment sales method for your appreciation na lang. So, it's up to you if you want to practice problems pa doon. But again, bonus na siya. Pero di-discuss pa rin natin para kumpleto. Although hindi na siya kasama sa syllabus. Maliwanag? Oh, napicturan mo na ba to? Ito yung ni-replace ng mga standards. O may nag-comment. Ang sabi niya ay, understanding yung journal entries more than the actual computation, sir, for me became very effective to understand everything so far even para, yon. Again, good advice po from Rafi. So if you want to take the advice, walang problema. Always take note lang guys din na your learning level of one person over the other, magkakaiba. So maaring yung swak sa isa, hindi swak sa iyo or vice versa. So you just have to juggle ano ba yung fit sa learning style mo, 'di ba? So
ganun talaga eh. May iba-iba tayong personality, di ba? Mayroon kang emo personality, OA personality, nonchalant personality, di ba? So, huwag kayong ma-pressure pag halimbawa nakikita nyo yung mga nakikita nyo sa paligid na, ala, bakit siya na okay siya dito, ganyan, bakit ako hindi? Eh, kanya-kanya kayo eh. So, you don't compare your study style or your learning style from one person. You compare yourself with yourself based on what you've done 30 seconds ago. Dapat doon lagi ka may progress. At pagka medyo nagda-doubt ka, just keep showing up. Promise. The mere fact that you show up, okay na yon. Okay? That's an improvement already. That's a progress. Just show up every day and makikita mo yung result eventually. Okay? So kayang-kaya mo 'yan, ha? Ikaw pa. Naging advice session, ba't parang may umiiyak? Sir, ano nga po yung coverage ng pre-board exam up to WhatsApp par to be announced, no? By siguro 1 or 2 weeks from now bago tayo magpaalam ng week 8, week 9, no? Huwag kayong mag-alala. Pero i-announce naman 'yon, no? So, sir, paano po i-plugging antok pero hindi copy person? Mahirap 'yan, baka may makapag-advice diyan. Kasi baka comedy yung may advice ko eh, no? Cold water daw, sabi ni Rafi. Milk tea, matcha. Oh, ayan. O sige, mag-advisean kayo rito. Ano ba? Ano bang magandang gamitin pagka ano, hindi umiyak sa pag-solve pero umiyak sa hugot, no? So, ano ba yung pwede? Ako, alam mo ang sikreto para hindi ka antokin? Matulog ka. Ano daw? Matulog ka ng tama. Promise. Power nap. Especially 5-minute power nap. Lalo nung nagre-review ako, 5 minutes lang, iba talaga. Iba ang sipa ng 5 minutes lang. Yung wag kang lalagpas sa 5 minutes. Pag gising mo, kala mo, si Taguro ka. Mag nail cutter ka po. Yan, di ka antongin. Oh, sweets, pwede rin. Sa bingguhan ka Diyos ko, Jans, Abram, sa bingguhan ka raw mag-review. Di ka raw maantok. Ay talaga naman, tatama ka pa. 'Di ba? Sa letrang B, revenue from contracts, 15, 'di ba? Maging ano, taga-bingo ka ron, no? Gamitin mo yung standard sa pagbibingo. 'Di ba? Imagine mo 'yun. Sa letrang I, borrowing cost, 'di ba? O magulaan kayo ng mga nagbibingo ron. Anyway, babalik na tayo dito. Ikaw lang tatama doon. Promise. Oh. Basta 'yon. Pre-boards will help you assess or gauge yung readiness mo or the preparedness. So, ano yung adjust mo sa study plan mo, that will help you as well. So, medyo magandang tulong din yon. Makikita mo rito, okay, medyo mahirap pala ako sa topic na to, medyo pwede ako mag-focus. Ito, okay na ako rito pala, puro tumama ako, so okay na. Maliwanag. So, at least it will help you adjust your study plan after the pre-board. So, this is a helpful way for you to gauge your readiness. But always remember, the whatever result of your pre-board is or would be, it will not be a deciding factor of your fate in the board exam. There were people who perhaps failed in the pre-boards or got so low scores but yet they passed. 'Di ba? And the other way around, meron din naman. So, it's all about the preparation. Okay na 'yun, kayang-kaya mo 'yan. Maniwala ka sa sarili mo. You're here because you are willing to prepare for the battle that you are to face by October. Hindi ka naman nandito para lang magsayang ng oras eh, na para walang matutunan. So, kayang-kaya mo 'yan. Just believe in yourself. Isipin mo lang maigi, yung lagi ko sinasabi. Kapag hindi mo pa pinasa 'to, isipin mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga magulang mo. Tingnan mo 'yan ngayon, yung paghihirap niyan, naghahanda ng kakainin mo after the lesson. Isipin mo 'yan. Hindi ka ba mamo-motivate na pumasa na para sa mahal mo sa buhay? Tumatanda 'yan, nanay, tatay mo. Kailan ka pa papasa? 'Pag medyo hindi na sila nakakalakad? 'Pag hindi ka na nila kayang samahan mo gumala? Kung kailan gusto mo sila ilibre para kumain, hindi mo sila malabas kasi hindi na nakakalakad. Isipin mo 'yun, 'di ba? Kung medyo tinatamad ka na, nawawalan ka na ng motivation, silipin mo lang yung mga mahal mo sa buhay. Ginapang yan pag-aaral mo. Nandito ka na eh. 'Di ba? It's now the time. Although di naman sa atin required bilang Pilipino yan. Pero bilang Pilipino, alam mo yun, yung pagtanaw ng pagmamahal at utang na loob sa magulang, malaking bagay yon. Yung makita mo lang yung parents mo, naghihirap sa pagtatrabaho para sa'yo, tapos ikaw isipin mo tinatamad ka na, gumalaw ka. 'Di ba? 'Di ka ba ma-inspire sa parents mo na ginapang ang pag-aaral mo? It's now time para ikaw naman ang bumawi, 'di ba? Kaysa naman saka mo mare-realize na gusto mo nang pumasa, tumanda na sila. They are no longer getting younger. Remember that. And it's now the best time to give back to your parents. Walang iiyak ka. Ha?
Nagbibigay po ba ng yes, may result yung pre-boards and also yung ano, yung items na may mali ka, ganyan. So may analysis din yon. So walang problema doon. Di bali, pag-uusapan nyo pa yan eventually, ha? Kayo kayo, niloloko nyo lang ako, hindi na talaga tayo nakakatuloy eh. Di ba? So that's it for the scope of PFRS 15. So punta na tayo sa 5-step model, ha? Yun lang naman ang magandang motibasyon doon. Mga mahal mo sa buhay. Wala nang iigit pa doon. Na tipong kahit pakiramdam mo hindi mo na kaya. Pero pag nakikita mo kung paano ka tulungan ng parents mo, pinaghahanda ka ng pagkain, may inom, 'di ba? You're very lucky to have a very good supporting system. But for some reason, kung halimbawa ikaw hindi ganun yung setup mo, it's okay. Just fight. Despite the lack of support that you might not that you might be experiencing, it's okay. Nandito naman kaming lahat para ipagdasal kayong lahat. Ha? So we're here for you to pass the board exam and itodo mo na. Okay? Claim it na ito ang Pasko o December na may CPA sa dulo ng pangalan. You welcome year 2025 with the CPA after your name. I-claim mo na. Ito na yung huling ito na yung ano, ito na yung huling June, July na wala yung license sa name mo. Pagsapit ng Pasko, napakasarap tumalon. Sarap nun. Pagdating ng New Year, ang sarap mag-welcome ng New Year. Bagong taon, bagong buhay, bagong Pilipinas. Ay, hindi, joke lang. Okay na? Tama na nga, nag-iiyakan na kayo eh. Sir, pagka online review, pwede po ba mag face-to-face, mag-take ng pre-board? Yes, I think you can revisit the orientation nung day one. Nandun pa yung recorded session nun sa FB group. Na-address din yan, yes, you may. Actually, yan din ang ina-advise. Kasi nga naman, pag nag-take ka ng pre-board face-to-face, ang board exam mo face-to-face din eh. So, mas maigi na rin na napapractice ka na. Ang ma-advise ko dyan, yung susuotin mo sa board exam, yun na rin suotin mo sa pre-board. Mula t-shirt, underwear, pati pantalon, pati sapatos. Para pagdating ng board exam mo, pakiramdam mo tuloy, nagpi-pre-board ka lang. Pati yung pagkain mo, nababaunin sa pre-board, yun na rin ang kainin mo pagdating ng board exam para alam mong hindi sasama ang tiyan mo pag yun ang kinain mo. 'Di ba? Ano lang yan, it's about the simulation. Kaya ako ganun ginawa ko eh. Pati yung suot ko, lahat. Yun din ang gagamitin ko sa board exam. Pero nilabhan ko po after the pre-board. Please, laban nyo. Ha? Naman, di nyo laban eh. Ay, wag nyo na akong tanongin dyan. Ha? Kay Sir Aljon nyo itanong yung mga yan, yung mga pre-board related. Excuse me. Anyway, a separate announcement will be made on that on our FB group regarding your Q&As related to the pre-board. So nothing to worry about that. Okay? So wag natin gamitin yung oras na to doon. Meron kayong separate announcement for that. So pwedeng-pwede yan, no? Vice versa. Sorry, yung online to face-to-face. Then yung result, lumalabas naman yan agad. Okay? May email din sa'yo. Yan. Makikita mo yung RESA ranking mo, school ranking. Di ba? Makikita mo, school ranking number 1. Kasi ikaw lang pala yung enrolled sa school nyo, no? So, okay lang. At least number 1 ka. Okay. 5-step model. Ito po yung 5-step model, ha? Tapusin lang natin kahit step 2, okay na. Okay? Identify the contracts with customer. That is our step 1 on the 5-step model. Alamin mo anong kontrata mo with customer. Number 2, after mo malaman yung kontrata mo, anong obligations mo at niya under the contract. Number 3, alamin mo magkano bayaran, syempre. Magkano perahan dito, transaction price. And then number 4, you allocate the transaction price in number 3 among the performance obligations you have identified in step 2. And number 5, you recognize revenue when each performance is satisfied. Syempre, kamukha ng sinabi ko sa inyo sa value meal, nung diniliver yung burger and coke, dun lang sila may revenue. Yung french fries na niluluto pa at binigyan lang ako ng number, layab pa lang yun. So, pagka binigay na yung fries sa akin, doon pa lang siya magiging revenue. Maliwanag? Oh, if you want to take a picture, pwede naman, although ito po ay nasa handout mo rin. Extend tayo konti ha, few minutes lang naman. Hindi naman sobrang tagal. Para lang medyo makover naman natin somehow itong par 06. Para saglit na lang sa next meeting. Then 07 na, mako-cover na po natin yan next meeting, promise. Sure yan, the home office branch. May technique din tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Ha? Now, pag-usapan natin ang bawat step. Dito tayo magtatagal. Step number 1, identify the contracts with customer. Sir, ano po ba ang contract? Sa civil code mo, yung contract, ang tawag mo dyan ay meeting of the minds of the parties. Tama? Pero sa IFRS 15, ito po ang definition ng contract. It is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and
obligation. So, ano ibig sabihin yan? Pakinggan nyo maigi ha. Sir, ano ibig sabihin nun? Ang sabi ng PFRS 15, masasabi mo raw na may kontrata kapag meron pong enforceable rights and obligation. Ibig sabihin, as a buyer, you can impose your rights. Pwede mo siyang dalhin sa korte para ma-impose yung rights mo, ma-enforce yung rights, and also the obligations of the seller can be imposed. Kung kaya mong dalhin sa korte, may kontrata. Kaya nga enforceable. Alam niyo yun, enforceable contracts. Diba? So yung mga kontrata that can be put in court because you can compel the debtor or the creditor to do his part in the contract. So enforceable nga. So yung enforceability po, ang sabi ng PFRS 15, it must be governed by the law of the land kung nasan tayo. So therefore, in the Philippine setup, to ensure na enforceable yung contracts, it will be governed by the civil code. So you refer to your civil code, Oblicon, para malaman kung enforceable ba o hindi. Maliwanag? Maliwanag po ba? Okay ka pa? Now, sa PFRS 15 ba sir, dapat yung contract in writing? Hindi po. Ang sabi ng PFRS 15, pwedeng in writing, nagkapirmahan, pwedeng oral, nagkadaldalan, or implied. Sir, paano yung implied? Halimbawa po, tindero ako ng toothbrush. Ikaw, customer kita. Pumunta ka sa tindahan ko. Tinutbrush mo. O sold. Implied yon, di ba? Wala ka namang isoli mo pa, tinesting mo na, di ba? So, implied by customary business practice. Maliwanag? And how to determine kung may enforceable rights and obligations? Simple lang. You follow the practice and processes of our entity. Kapag ba talaga nag-toothbrush na, sold na ba talaga yon? So, yun yung mga titignan mo. So, pwede mo nang picturean, that's it for the contract. So, medyo hindi may iwasang mapahapyawan yung RFBT ng konti rito, no? Because contract in itself is a topic on your RFBT. Okay na po? Nasa handout mo rin to lahat. Now, paano po malalaman kung nag-exist or hindi ang isang kontrata? Itong nag-exist, napaka self-explanatory na ito eh. May existing contract daw kung approved by both parties, 'di ba? May commitment to fulfill the obligation, alam mo yung rights and obligation, alam mo yung payment terms, may commercial substance. Very self-explanatory. Actually, nasa handout mo rin yata ito eh. Anong page nga ba? Baka makita mo ha, hindi ko mahanap eh. Page 3, ayon. Page 3. Thank you. Page 3, ayan. Nasa page 3. Yon. Eh ako naman kasi, laging ang mindset ko, lagi akong tumatawid dun sa other side. Ganun ako pag nag-aaral eh. Halimbawa dito, kung mahirap tandaan kung bakit nag-exist ang contract, bakit hindi ko na lang tandaan kailan hindi. 'Di ba? Ganun minsan ako mag-aaral dati eh. So para hindi ako malito dahil ito pala pag nag-exist, ito yung tatandaan ko, eh di ang tandaan ko na lang kailan hindi. Kaya ang pag-usapan natin sa next slide, sana napicturan mo na to, ay kailan hindi. Kailan hindi. Diba? Kailan hindi existing ang isang kontrata. So okay na? Hanggang step 2 lang ako, okay na. Pwede na kitang pauwiin. Okay? Game. Ito po. Ito po, kailan hindi nag-exist ang kontrata, makinig maigi. Maalala mo to. Ang kontrata daw hindi nag-exist kung each party to the contract has a unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. Sir, ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala raw kontrata kung any person to the contract can cancel the contract without paying the injured party. Ibig sabihin pala, pwede pala tayo matras anytime eh. Tapos hindi ako magbabayad ng compensation or penalty dun sa injured party. Di parang walang kontrata. Gets? Gets ba? So ibig sabihin, ang sabi ng PFRS 15, wala raw kontrata na nag-exist if any person can cancel the contract without paying penalty to the other party. Halimbawa ako, hindi ako nagpakita sa iyo ng limang Monday. Pwede mo ba ako kasuhan? Yung pala yung kontrata natin, pwede palang mag-cancel anytime. Nawala ako bigla. Walang kontrata at all. Maliwanag. However, ang PFRS 15 po is very clear. This rule can only apply to a wholly unperformed contract. Sir, ano po yung wholly unperformed contract? Number one, hindi pa na-deliver yung goods and yung payment hindi pa nagagawa. Sa RBT nyo, you call that the executory contracts. Kaya nga ang executory contracts dapat in writing, di ba, para ma-enforce. Nalala nyo ba yon sa statute of frauds? Yon. So, ibig sabihin ng contract hindi nag-exist kung wala pang na-perform na payment and delivery.
and at the same time can be canceled without paying penalty. Maliwanag. Sir, paano pag halimbawa, na-deliver na yung goods? Pag na-deliver na, the contract already exists. Bakit? Ba't ka nag-deliver? 'Di ba? You cannot now deny the existence of a contract by merely acting a contrary action, 'di ba? Bakit mo dineliver kung gusto mo palang palabasing walang kontrata? Maliwanag. So kung na-deliver na pero hindi pa bayad, may kontrata na. Or kung nabayaran na pero hindi pa na-deliver, ba't mo tinanggap yung bayad? 'Di ba? So ibig sabihin may nag-exist na contract. Tawag mo doon sa RFBT nyo the partially executed. 'Di ba pag partially executed hindi na covered ng statute of frauds, meaning kahit hindi in writing, pag na-execute na partially, enforceable na siya. Maliwanag, 'di ba? Connected nga siya talaga dito. Lalo siguro guys kung na-deliver na, nabayaran pa. Imaginein mo 'yon. Ka nag-deliver. Ba't ka nagbayad? Nagawa niyo na pareho. The executed contract na 'yon. Wala nang issue pa kung the contract exists or not. Maliwanag. So moral lesson, para hindi mag-exist ang kontrata, dapat po may unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without paying penalty. So wholly unperformed lang, meaning wala pang delivery, wala pang payment. If nagawa na ang delivery, yung payment hindi pa, wala na, may kontrata na. Ba't nag-deliver? Kung wala pang delivery pero nagawa na yung payment, wala na, may kontrata na. Ba't ka nagbayad? Lalo po kung nag-exist na yan pareho, the both delivery and payment. Ano pang kinakaiyak nyo? Dineliver nyo na eh. Binayaran na kayo eh. So wala na kayong reason para mag-pretend na walang contract at all. Because in the first place, you are now estoppel from denying the existence by the mere fact of accepting the payment or delivering the goods. Maliwanag. Sir, paano pag nagkapirmahan lang? Pag nagkapirmahan lang, mere signing, anong journal entry mo? Debit, ballpen? Di ba? Hindi naman. So mere signing does not constitute any journal entry until one or both of the parties perform under the contract. So ang reckoning point mo para mag-journal entry ayon sa PFRS 15 is either na-deliver na or nagbayad na. Maliwanag. So that's it for the existence and non-existence of a contract. I hope clear yun na. So sorry, medyo na-touch ng konti yung part ng RFBT doon. Okay? So pwede mo ng picturean. That's it for the contract does not exist. So kahit yung step 1 lang ba, tapusin natin. Okay? Then next meeting sabi ko nga sa'yo ay FAR 06 continuation and then FAR 07. Tapos sa week 8, 07 continuation then FAR 08. Okay? So business com. Lapit na. Okay? Okay na ha? Now, sir, what if there are 2 or more contracts? Halimbawa ganito ha. Halimbawa ganito. Tindero tayo ng appliances. Kunyari, tindero tayo ng mga appliances ha. Tapos, si Aling Maria pumunta sa atin alas 7 ng umaga, di pa nga tayo nag-aalmusal pumunta na sa atin. Bumili siya ng TV for 100,000 pesos. Grabe naman TV yan. No? 100K. Tapos, nung pauwi na siya, dala-dala yung TV niyang binili sa atin, bumalik siya. Bumili pa siya ng ref. Ref. So, ang tanong, meron bang dalawang kontrata rito? Or we can consider it as one contract, yung rep tsaka TV. Alam mo, sabi ng PFRS 15 po, pwede siyang i-treat as one contract if the following criteria are met. Number 1, yung contract daw natin ay may single commercial objective. O tanong, ano ang commercial objective when buying TV? Para manood. 'Di ba? Ma-entertain. Yung rep, lang naman para manood din. Anong panonoorin mo diyan? Yung magdi-defrost yung rep, 'di ba? So ang intention naman when buying a refrigerator, the commercial objective is for ano? For refreshment, 'di ba? Grabe naman. Hindi sila pareho ng commercial objective. Ano pa? Let's say for example, yung ref 50K. Isa pa daw na requirement, yung amount ng payment doon sa isang contract ay hindi connected. Okay? So kung connected or dependent, you can consider them as one performance obligation. Therefore, one contract. Okay? So ito pa, pangatlo, yung goods or services daw ay treated as one single performance obligation. Dito hindi naman. Because you can enjoy the TV without the rep. Masaya ka sa TV mo pero wala kayong tubig sa rep. But you can enjoy the rep without the TV. So pwede ka magpalamig ng tubig pero wala kang panonoorin. So they are two separate contracts. Maliwanag po. Baka smart rep po kasi yung TV. O nga no, pwede rin. Sir, palitan natin. Paano pag ganito? Aling Maria, TV, 100K. Tapos bumalik sa atin maya-maya. Same customer dapat or related party ni customer bumalik sa atin. Bumili remote. Okay, bumili ng remote. Ang presyo ng remote
5K. Ang tanong, isa lang ba commercial objective nun? Nung TV at remote? Yes. For entertainment. Di ba? Number 2, yung presyo ng remote connected dun sa TV. Pasok. Number 3, one performance obligation. Isipin mo maigi, can you enjoy the TV without the remote? Di ba? Hindi pwede. Paano mo ililipat? Anong gagawin mo? Normally yung mga TV ngayon, kailangan na ng remote. Eto, can you enjoy the remote without the TV? Anong gagawin mo dyan? Di ba? Pupukpok mo. Di ba? So, in order to enjoy, they have to exist both. So, therefore, this time, one contract sila. So, delivery of TV and remote. So, yan lang po. Pwede mo nang picturean. Patapos na tayo sa step number 1. Sorry for extending. Okay lang. Bawiin ko lang yun, no? Dramahan natin kanina. Kasi ideally, dapat na tapos natin hanggang step 2 eh. Okay? Pero again ha, it's all up to your study style. Unique kasi yun eh, pagkatao ng isang tao, iba-iba talaga. Ay tama na, baka ma-extend na naman tayo sa dramahan, may umiyak, di ba? Basta, just be inspired at all times. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Okay? Okay na po, na-picture na. Ito, contract modifications, magandang pag-usapan to. Pag sinabing contract modifications, pagbabago sa scope or price or both. So, ang in-address lang ng PFRS 15 dito, kailan po mako-consider yung modification or pagbabago as a new separate contract or modification ng original contract. Address ko to by using an OA example pa rin. Halimbawa po, ang project nyo magtayo ng SM for 3 million pesos, magtayo ng SM. Now, ito yung original contract, magtayo ng SM. Now, kinabukasan, ang sabi ng customer sa atin, si Henry C., magtayo pa raw tayo ng another SM katapat. Tawagin daw yung original as SM Building A and the another one as SM Building B for another 3 million. Ang tanong, ito bang modification of additional SM Building B? Bagong kontrata ba yan or dagdag lang sa original? So masasabi mo raw na new contract if number 1, the goods are distinct. Pag sinabing distinct, you can enjoy one component without the other. Can you enjoy SM Building A without the need of going to SM Building B? Yes sir, kasi sa SM Building A nandun ang Tom's World, Ace Hardware, National Bookstore. Sa SM Building B, nandyan po yung mga mamahaling restaurant, nandyan po yung mga mga beauty salon. And lastly, yung amount ba ng modification natin represents its standalone selling price? Yes. 3 million ng SM Building A. Nung nagpa-modify ng another SM Building B, another 3 million ang transaction price. So, new contract to. Maliwanag. So, may dalawa kang kontrata. Contract number 1, Building A. Contract number 2, Building B. Now, paano po siya magiging modification of existing contract? Halimbawa, SM uli. Papanoorin na, Building A. Ang original plan, yung SM na itatayo mo, 5 floors. So, 1, 2, 3, 4, 5. That's the original plan for 3 million. 5 floors yung SM. Kinabukasan, pinamodify ng customer. Ang sabi, gawin daw hanggang 6 floor for an additional 100K. Matuturing bang new contract yung 6 floor or modification lang? Sorry sa example, pero aramdam ko dito mo siya mas magigets eh. Ano ba to? Modification lang o new contract? Pag nag-fail, kasi dito dapat both mag-exist sa new contract. So pag nag-fail, number 1, promised goods are not distinct. Ibig sabihin ng not distinct, sige nga, can you enjoy? Can you enjoy the 6th floor without going over the first to fifth? Sige nga, hindi ka iihi hanggang di ka nakakarating ng 6th floor ha. Huwag kang tatapak sa first floor, second floor, third floor, fourth floor. Sir, nag-elevator ako kahit na huminto yan doon. Diba? In order to reach the 6th floor, you need the first to fifth. Maliwanag. And vice versa, diba? Syempre. Sir, may helicopter ako. Ibang usapan yon, ha? Therefore, they are not distinct. You cannot enjoy the 6th floor alone. Kasi yung 6th floor po, ang nakikita lang sa 6th floor ng SM, nandyan yung palistahan ng PSA, ng National ID. Paano pag nagutom ka? Hindi ka pupunta sa 5th floor, nandun ang food court. Diba? So, kailangan mo sila at the same time. And lastly, yung amount po does not represent the standalone selling price. Kamukha nung kanina, 3 million, 3 million. Ito parang increment lang, dagdag lang eh. Maliwanag. So lumalabas, this is simply a modification of the original contract. So ibig sabihin, from the original agreement na 5 floor, na-modify siya to 6 floors. Maliwanag? That's it for the contract modification.
Dadaan po ng second floor. Okay? 'Di ba? Hindi makakapunta ng sixth floor without going over the first, second, third, fourth, and fifth. Okay na? Heart react po kung napicturean na. Patapos na tayo sa step 1. Matapos ko lang step 2, promise. Okay na. Yan lang namang step 1 yung matagal kasi actually pag tinignan nyo sa standard, it will cover 5 to 6 pages if I'm not mistaken. Tapos sobrang wordy pa. So, kaya we try to illustrate it. Okay na? O, last portion ng step number 1, contract cost. Ito mabilis na to. Kasi na-encounter mo to sa PAR 04. Naalala pa ba to? Yung cost to obtain tsaka cost to fulfill. Yung cost to obtain, yung ginastos mo para maipanalo yung kontrata, tama ba? Anong sabi natin dito? Asset muna siya at i-expense over the contract life. Pag 1 year or less lang yung kontrata, expense mo na. Naalala pa ba yan yung sinample ko na may tinitinda kang cellphone, 'di ba? Tapos inoffer mo sa Facebook, tapos nakita ko, 'di ba? Tapos nangingi akong commission, 'di ba? So yan yon. Sana naalala pa the cost of thing. Ano naman yung cost to fulfill, yung gagastosin para mapanindigan yung kontrata? Anong sabi ng PFRS 15? Silipin mo ang pass number 2, 16, and 38 kasi nandun yung mga capitalizable items. Pag hindi mo raw nakita, nandito rin sa PFRS 15 yung DAX, IDAX, and reimbursable. Naalala pa ba to? Binalikan ko lang uli kasi related siya sa step number 1. O, kung gusto mong picturean, pwede naman para lang medyo aligned yung ano mo ha, notes mo. Pero ito lahat ng mga nakikita mo sa screen ay nasa handout mo rin. Eh, nasa handout mo rin siya. And part 3 kung okay na and that's it for step number 1. Sorry ha. Tapusin na lang natin step number 2. Ito ay nasa par 04 mo rin before ha. O, step number 2, identify the separate performance obligation. Ano nga ulit ang performance obligation? Ito po yung obligation natin as a seller, for example, to transfer goods or services that are distinct or are considered as substantially the same. Paano po malalaman na separate performance obligation po dapat distinct? Number 1, can the customer benefit from the goods on its own? And it is separately offered by the seller or identifiable from other promises. Naalala pa ba yon? Yung value meal ng McDo, that was actually the classic and most perfect example of this performance obligation that will help you never forget it. Never forget it, 'di ba? Bakit? Kitang-kita mo doon kagad eh. Pero please lang ha, pag-o-order kayo sa McDo ng value meal, please keep it in yourselves na 3 performance obligations 'yon. Ha? Maliwanag po. Ha? Maliwanag ba? Maliwanag 'yun ha. Sige, paalala ko ulit sa'yo. O, Coke float. Coke float. Ilang performance obligation ng Coke float? 2. Delivery of Coke, delivery of ice cream. 'Di ba? McDonald's offer it separately, 'di ba? Ako nga pag umorder ng Coke float, nire-request ko sa cashier, "Puwede po ba paghiwalayin yung ice cream tsaka Coke?" Oo, gano'n ako pag umorder ng Mac float, pinaghihiwalay ko 'yan. Nasa takip yung ice cream, tapos yung Coke nasa baso. So in a way, dalawang nabili ko, Coke tsaka ice cream, 'di ba? Baka walang kwentang idea 'no? Kaya nga siya tinawag na Coke float sir, eh, pinagsasama dapat, eh, ba't mo pinaghiwalay? Eh, gusto ko lang i-prove sa'yo na ano, they are separate performance obligation. Okay na? Eh sir, paano pag hindi sila separately identifiable? They consider it as one performance obligation. Sige, babalik ko yung slide mamaya dun sa ano. So, pwede po, picturean na. That's it for step number 2. Kagandahan nun, na-cover natin siya ng in details and I hope hindi mo siya makalimutan for our example na value meal and diamond package or Esperanza package ni Saint Peter. Diba? Si Saint Peter ang makakatulong sa atin dyan. Kamukha ng halimbawa, nanood kami ng Inside Out nung nakaraan. Bumili kami ng ticket, tapos yung ticket may kasama ng popcorn. Sa isip ko, there are 2 performance obligations here. The sine, tsaka yung popcorn because they offer the popcorn separately. Ba ang hirap alisin sa pagkatao mo? Manonood ka na lang ng sine, naalala mo pa yung PFRS 15? Kasi yung ano, yung sine, yung bayad doon, 600 yata yung kasama na popcorn, tsaka tubig. Actually, pati tubig pala. So, 3 performance obligations yun. Delivery of water, popcorn, tsaka yung sine. Sa isip ko, ina-allocate ko siya kaso ayoko na, tinamad na ako kasi nga may butal eh. Pero ako, personally, ganun ko siya para lalong hindi malimutan. 'Di ba? So, sir, yung pizza ng Greenwich, Hawaiian, may pineapple. Grabe naman kayo.
Hindi naman nagtitinda ng pinya lang ang Pizza Hut. So, isang buo na yon, considered na yung pizza na yon, ha? So, yung step 3, dito tayo magpapatuloy on our next meeting. Tapos natin to agad, guys. Maiksi lang tong PFRS 15 kasi. Then, home office and branch accounting tayo sa FAR 07. Pakita ko lang yung kanina, yung nire-request na yan, yung may SM Building A and Building B. Yan. Pwede mo nang picturean. And again, para po sa mga gusto lang kumain, sorry for extending a little bit. Nagdramahan kasi tayo. So, di bale, babawi pa tayo on our next meeting. 2 meetings na lang tayo, then pre-board na. Ay, hindi pala. Papahinga lang pala ang AFAR. Magpapakita siya ulit after your pre-board. So, yun lang. Maraming salamat sa pagstay. Magkita-kita tayo muli. Step 3 tayo on Monday. Tapos to. And then AFAR 07. Sana'y marami kayong natutunan for today. And sana na-enjoy mo ang bawat araw. Lumaban ka lang ng lumaban palagi. Lagi mo tandaan, mahal ka ng iyong mommy at daddy. At kayang-kaya mo yan. Para sa pangarap, lumaban ka. Ha? Lumaban ka. Balikan mo lang kung bakit ka nagsimula bago mo sabihin ayaw mo na. Sabi rin ng Ben and Ben. Yun lang. Maraming salamat. Happy lunch po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kabanata mga bata at sana ibaba mo ang inyong rice cooker. Yun lang. Bye guys. Happy lunch po sa inyong lahat. Sana masarap ang mga ulam nyo. Bye guys. See you on next Monday. 06 and 07. Bye.